Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa flood control scam. Yan, flood control scam, mga kaibigan, no? So, ito, dapat nyong malaman ito. Ano ba yung scam sa flood control, no? Sa panahon ni Duterte. So, pag-uusapan natin, mga kaibigan, yung flood control scam, no? Nag-research po ako, mga kababayan. Sabi ko, bakit parang hindi yata tumatalab yung mga sinasabi na mga flood control na mga bilyon-bilyon daw, no? So, nag-research po ako, mga kababayan, kasi ako kasi yung tao na gusto ko rin talagang malaman, bakit parang hindi naman tumatalab yung mga ano. Opo, PBBM tayo. Ba't hindi naman tumatalab yung mga ETAM o GAPIL? Baliktad yung pangalan mo, no? So, mga kaibigan, sabi ko, bakit hindi tumatalab yung mga flood control? Bilyon-bilyon na daw ang mga flood control. Bakit ganon? Bakit parang hindi yata tumatalab, no? So, nag-research po ako kasi syempre tayo po ay isang, kumbaga, kapag ikaw ay matalinong tao, mga kaibigan, matatalino tayo, mga PBBM supporters. So, kapag mga matatalinong tao, mga kaibigan, ay hindi po yan basta-bastang maniniwala kung ano-ano mga pinapakalat dyan, ang mga, alam nyo na, mga tao dyan na nagkakalat ng kung ano-anong mga nagkakalat, mga kaibigan, ng kung ano-ano mga kasinungalingan, no? So, eto, mga kaibigan, nagano tayo ako ay nagkaroon ng masusing pag-aaral. Ano ba nangyayari? No? DPWH. What's wrong? What's wrong? Ano ba nangyayari? So, mga kaibigan, sa ating pagsasaliksik ay ito po ang ating nalaman. Yan. Okay. Open natin to. Ito po ang nalaman natin. Isang kagimbal-gimbal. Nakakagulat, mga kaibigan. Talagang super kagimbal-gimbal, mga kaibigan, no? So, hindi ko maipakita sa inyo, no? Guys, no? Okay. Ito. DPWH. DBM. Tandem sa flood control scam. Mga guys, kailan ito? Enero 3, 2019. Enero 3, 2019 or January 3, 2019. Mga kaibigan, ang sabi dito, nagkaroon di umano ng sabuatan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control scam ayon kay House Majority Leader at Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Sa isinagawaan niyang public hearing sa Naga City noong January 3, 2019 ay maraming katanungan ang lumutang patungkol sa di umano'y kinikwestyong mga proyekto sa flood control sa region ng Bicol. Mga kaibigan, under oath, nanumpa ang mga testigo 2019, mga kaibigan, flood control scam. Sabi ko na nga ba mga kaibigan no? So, guys, panahon ito ni Duterte, nagkaroon ng bilyong-bilyong scam, mga kaibigan, dito sa flood control. Duterte time ito, mga kaibigan. Duterte admin, no? So, basahin natin yung saglit, basahin natin. Okay. Para malaman natin. Kasi kita nyo mga kaibigan etong mga DD sheets ay talaga namang palagi na lang nilang ipinapasa kay PBBM, kasalanan ni PBBM. Gayong sa panahon naman pala ni Duterte, nagkaroon ng flood control scam. Diba? Flood control scam sa panahon ni Duterte. Eto mga kaibigan Okay. House Majority Leader Rolando Andaya Jr. revealed on Thursday that the Department of Budget and Management supposedly inserted, no, mga kaibigan, madami ito bilyong-bilyong peso ito ang sinasabi dito, mga kaibigan, sa flood control projects, mga kaibigan, no? Ang sinasabi dito, itong mga anomalya di umano sa noong 2019 national budget, mga kaibigan, no? Sabi dito, no, ni Andaya, the DBM allocated 119 billion to the Department of Public Works and Highways. Hindi lang yan, isang ano lang yan, isang figure lang yan, hindi pa yan, no?
Department of Public Works and Highways, DPWH, for flood control projects under the 2019 budget, no? So mga kaibigan, no, bukod pa dyan mga kaibigan ay merong tinatawag na yung budget allocation mga kaibigan na ito ay meron pang more than 14.5 billion of this amount mga kaibigan was not part of the regular programming of DPWH, no? So sa 119 billion na budget na yan para sa DPWH flood control projects sa 2019 ay mahigit sa 14.5 billion ay hindi galing sa regular programming ng DPWH. Kasama din dito yung 51 billion na isiningit ng DBM matapos na ipakita ni Secretary Jokno at sa kabinete ang mga pondong na aprobahan para sa budget sa mga government agencies sa taong 2019. So mga kaibigan, no, ang sinasabi pa dito, yung 14.5 billion for flood control, pati yung iba pang mga inserted infra projects ng DPWH ay sinasabi dito mga kaibigan na kahina-hinala nga dahil mga kaibigan, lalong-lalo na nung bumabagyo, no, bumabaha, bakit hindi yata maramdaman ng mga tao, no, sa Bicol region yung flood control? At the same time, Andaya pointed out that Jokno did not consult Villar about the adjustments he made in the allocation for the DPWH, which by this time has ballooned to 555 billion. Ayan mga kaibigan, sisihan na sila, nagsisihan na sila. No? Ganyan naman talaga, no? Kapag mga flood control, kapag bumaha na, ayan, nagsisihan na. Moreover, the allocations for this flood-prone projects were allocated to areas that are not high risk to intense flooding, Andaya. Grabe mga kaibigan, no? Kita nyo yung kalokohan sa panahon ni Duterte. Yung nilalagyan ng napakalaking flood control budget doon sa mga hindi naman talaga high risk, hindi naman talaga bahain na lugar. Ano yan? Korupsyon yan. Malinaw yan na korupsyon. Malinaw yan na pinapaboran mo yung isang lugar na hindi naman high risk, hindi naman talaga bahain. Pinapaboran yung lugar na yon dahil ba sa kakilala ng Duterte administration, dahil ba sa malakas sa Duterte administration. Samantalang yung mga lugar na high risk sa flooding at talagang bahain ay hindi nabibigyan ng budget. Bakit natin itong tinatapik ngayon? Kasi mga kaibigan, pinost ko nga kanina sa aking Facebook na panahon na para talagang tanggalin lahat ni PBBM ang lahat ng mga empleyado sa DPWH. Tanggalin lahat, mga kaibigan. Dahil halos lahat ng nasa DPWH ay empleyado pa ni Duterte. So kung anong ginawa nila sa past admin, kung nangurakot sila at meron sila mga ginawang mga kalokohan, guys, i-continue nila ngayon yan. Continue yung kanilang pangungurakot, pagbubulsa ng mga budget. Kukontinue nilang yan. Trust me. Kasi kung ano yung ginawa nila ng 6 years sa Duterte administration, gagawin din nila ngayon yan. Kaya eto ngayon, kawawa ang Marcos administration. Yung mga tauhan dyan, tanggalin na lahat yan ni PBBM at palitan niya lahat ng kanyang mga appointee, yung mga hindi bulok. Yung mga talagang susunod sa kanya kasi appointee niya, yung mga hindi bulok na nung kay Duterte pa, 'di ba? Kasi alam naman natin 6 na taon nilang ginawa 'yan. So ibig sabihin, ngayon din, nandyan sila, hindi sila magbabago. Gagawin nila yan, mga kaibigan. Kaya panawagan ko sa ating Pangulo, BBM, tanggalin mo na lahat ng mga tauhan dyan sa DPWH dahil yan ay mga tauhan ni Duterte at sanay sila sa pangungurakot, sanay sila sa pagnanakaw. At ngayon ay ginagawa nila yan kahit na ibang administrasyon na ang nakaupo. Kaya, yan ang panawagan ko, tanggalin yan. Kasi mga kaibigan, nagkaroon pala ng flood control scam sa panahon ni Duterte. At ito nga, lumutang nga ito mga kaibigan. I-search nyo din sa Google, mag-Google kayo, flood control scam mga kaibigan sa panahon ni Duterte. At makikita nyo doon. So kung anong nangyayari ngayon, continuation lang yan mga kaibigan ng ginawa nila ng 6 na taon ng pangungurakot at pagbulsa ng pera ng taong bayan. Kaya naman pala kung ano yung ginawa nila noon na sinasabi mga kaibigan, ayon doon sa Duterte legacy, 11,000 o 13,000 na nga 13,340 flood control projects na tinapos daw ni Duterte na hindi natin maramdaman.
So, ibig sabihin mga kaibigan, yung mga tao na yan, ng Duterte administration, nandito pa rin sila sa DPWH ng Marcos admin, the same pa rin ang gagawin nila. Kaya naman pala walang nangyayari sa ating mga flood control projects dahil yung mga tauhan na yan mga kaibigan, ay yun pa rin ang mga tauhan noon na nangungurakot. Make sense? Make sense mga kaibigan? Ayan ang sinasabi ko. Kaya tanggalin na lahat mga kaibigan ng mga tao sa DPWH nang sa ganon ay magkaroon tayo ng maayos na flood control project dahil yan talaga ang katotohanan. Diba? Yan. Yan guys oh. Pakita ko sa inyo ha. Sana makita nyo. DPWH, DBM, tandem sa flood control scam. Ulitin natin na DPWH, DBM, tandem sa flood control scam. Panahon ni Duterte, 2019. No? Mga flood control sa rehiyon ng Bicol. O, diba? Pagkatapos ngayon, sisisihin si PBBM. O, diba? Yun naman pala, sila naman pala ang may kasalanan. See? Nakita nyo mga kababayan, ang katangahan, ang kabobohan ng mga DD sheets. Sisisihin ang Pangulo natin, sila naman pala ang may kasalanan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kapag meron kayong binabato sa Marcos administration, bumabalik sa inyo 1,000 times. Diba? Sisi kayo ng sisi sa ating Pangulo BBM. Ayan tuloy. O, hindi nag-research ako. Tinignan ko, ano ba talaga? Ano bang katotohanan sa flood control na to? O, nalaman ko tuloy na meron palang tinatawag na flood control scam sa panahon ni Duterte. Tandem ang DPWH at ang DBM. Tandem sa flood control scam. Di ba? Sige, bato pa kayo ng bato ng issue at lalo kayong nabubuking sa inyong mga kasinungalingan, di ba? So mga kaibigan, yan ang panawagan ko kay PBBM ha. Tanggalin mo lahat ng mga mag-umpisa sa mataas no hanggang sa pinakaibaba diyan, mga Duterte, ano yan, yung mga Duterte na na mga tauhan kasi halos lahat yan tauhan pa yan ni Duterte. Hindi naman yan tinanggal ni PBBM di ba? So tanggalin mo lahat yan. Kasi yung mga bulok kapag kahit na matino ang ilagay mo na secretary, kung halos lahat doon bulok, magsasabuatan yan. Di ba? Ang isang tumpok ng kamatis, lagyan mo ng isang bulok, nahahawa yung mga hindi naman bulok. Mabuti kung malalakas ang mga personalidad, no? O, katulad ko, malakas yung aking personality. Kahit bulok yung kasama ko, hindi ako maapektuhan. Stand ako sa aking belief, no? Bible based, 'di ba? Kaso, ang mga tao ngayon talagang kapag may bulok, nahahawaan. So yan ang masasabi ko sa Marcos admin kay PBBM. Tanggalin niyo na po lahat ng mga tauhan diyan sa DPWH at mag-assign kayo diyan ng mga bago na mga tauhan dahil niloloko lang kayo ng mga tao diyan. Guys, no? Ito masasabi ko, no? Mga kaibigan, oras na talaga para gawin yan ng ating Pangulo, no? So, basahin ko yung post ko kanina, ha? Nag-post ako kanina, Kasi nung ni-research ko nga ito, pagkatapos nag-post ako. Yan. So, ito yung post ko kanina sa Facebook. Panahon na para si Bakin ni PBBM lahat ng mga tauhan sa DPWH at palitan ng panibagong mga appointees. Sa aking paghahalungkat kung ano ba ang katotohanan tungkol sa mga flood control projects, kung bakit tila hindi nararamdaman ng taong bayan, ay nalaman ko na nagkaroon pala ng flood control scam sa panahon ni Duterte. Hundred of billions of pesos ang ginastos para sa mga flood control projects. Kaya kung susuriin natin ay kung parehong mga tao pa rin ang nasa DPWH ngayon, ay ibig sabihin pinagpapatuloy lang nila ang ginagawa nila ng 6 na taon. Kaya sa Pangulong BBM, nananawagan kaming tanggalin mo na lahat ng mga tauhan dyan sa ahensyang yan.
upang linisin at matanggal lahat ng bulok na imbis na gawin ang trabaho ay nangungurakot. Tanggalin mo na lahat yan, na lahat ng mga tauhan ni Duterte at palitan ng sarili mong pinili. Nakikita ko na mukhang sinasabotahe nila ang iyong gobyerno upang masira ka sa taong bayan. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Diba? Ang sabi nga ni Isip Bata, kahit anong gawin nyo, talo na kayo, talo na kayo. Diba? Ang sabi ni Lokring, yun ang katotohanan, mga kaibigan, no? Na kung ano man ang nangyayaring mali ngayon sa DPWH, eto, nangyayari dahil sa continuation, dahil sa tinatawag na yung guys, 'di ba? Alam niyo naman yung sinasabi ni Lokring, 'di ba? Continuity daw. Dapat daw i-continue. Kaya mga kaibigan, yung mga tauhan ni Duterte na nasa WH, kinukontinue nila ang pangungurakot. Kinukontinue nila ang pambubulsa sa pera ng taong bayan. Kaya dapat lang natanggalin na sila lahat ng Pangulo, BBM, at ilagay ang mga tao na talagang mga bagong tao, yung mga appointee niya na talagang hindi pa kurap, no? Hindi kurap, hindi kurakot. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan, no? So, madaming article yan dito, guys, no? Okay. Tingnan natin yung ibang article na aking shinare. Oh. Eto, Naga City, sa Naga City, okay. Naga City government's working on solutions to its flooding woes. Oh. 2018 ito March 1, 2018, mga kaibigan, no? So, ayan 2018, panahon ni Duterte. Di ba? Panahon ni Duterte, mga kaibigan. Kaya yung mga DD sheets na sinisisi ang ating Pangulo sa flooding, panahon ni Duterte, talaga naman, bahang-baha ang Naga, no? So, eto mga kaibigan, ayan yung sinasabi dito, mga kaibigan, nagtatanong pa rin, no? Nagtatanong nga na nasaan nga ba napunta ang mga pera na inilaan ng national government para sa flood control, no? Yung mga issue na ito, no? Flood control issues ng DPWH, mga kaibigan, no? Na ang mga budget na bakit tila yata hindi maramdaman ng taong bayan. Diba? Okay. Itong isang article naman. Dito tayo punta sa isang article naman. Yan. Okay. So, ito. Naga City, Philippines. The investigation of the House. Sandali, biglang nawala. The investigation of the House of Representatives Rules Committee on the multi-billion peso flood control projects of the government. Multi-billion, grabe Anong taon ito? January 3, 2019. Tingnan nyo, hindi nyo kita January 3, 2019, January 3, 2019 ito, mga kaibigan. Ito yung tungkol sa flood control scam. Flood control scam. 2019, Duterte administration. Diba? Anong sinasabi dito? Yung multi-billion, mga kaibigan, na budget na inilagay daw sa Bicol region. Bakit hindi maramdaman, mga kaibigan, no? So, ayan, Naga City, Philippines, the investigation of the House of Representatives Rules Committee on the multi-billion peso flood control projects of the government, mga kaibigan, no? Will push through here today, even if Budget Secretary Benjamin Jokno is on vacation in the United States, no? So, lawmakers would like to know how and why flooded Matnog Town got zero budget. So, ito pa ito yung kalokohan ng Duterte admin. Ang laki ng inilagay nila na flood control budget sa ibang mga town or lugar sa Bicol region, pero
Pero yung Matnog Town naman talaga na talagang binabahain, zero budget, zero budget. Look, tingnan nyo, ganyan po kasama ang Duterte administration. Ganyan po kakurakot ang Duterte administration. At ganyan po sila, mga kaibigan. Yung mga lugar na siguro hindi nila type yung mga representative, hindi nila gusto yung mga representative, ay easy zero budget nila. Diba? Tapos, guys, binibigyan nila ng talaga namang 51 billion for flood control Davao City. Pulong Duterte, anak ng presidente, 51 billion ang nilagay. Samantalang yung Matnog na talaga namang prone talaga sa flood ay zero budget allocation in this year. Diba? In this year's budget allocation, zero. Samantalang ang Davao City, 51 billion. O, diba? O. Guys, totoo yan. O. Balita yan. O. Madami na akong article na binasa tungkol dito. O, totoo yan. Diba? O. Yun ang katotohanan. Ang hirap kasi sa mga DD sheets, no? Naniniwala agad sila sa mga sabi-sabi ng kanilang yung vloggers nila na mga bugok. Yung mga vloggers na selective, na siniselect lang nila kung ano, ay ito pangit, ito masisira dito ang Marcos admin. Sige, ano natin to. Tapos, i-twist natin para sirain natin ang Marcos admin. Pero hindi nila pinapakita kung ano ba yung real picture. Diba? Yan yung totoo, mga kaibigan. Kaya magaling po talaga mambudol ang mga DD Sheets vloggers. Katulad manang-mana sila ng kanilang puon na si Mang Kanor. Napakagaling po talaga mambudol ng tao. Diba? So yan, mga kaibigan, hindi ko ito inimbento. Ito ay isang katotohanan, no? Katotohanan na hindi nyo kayang tanggapin dahil, syempre, mga kaibigan, ang akala nyo ganun kagaling ang tatay nyo, di ba? Yun pala, wala naman pala. So yan zero budget allocation para doon sa Matnog. And ito pa, mga kaibigan, the recent discovery will be among the issues that the House Rules Committee will tackle when we conduct the public hearing in Naga City, said House Majority Leader Rolando Andaya, who is spearheading the probe along with the Public Accounts Committee on House Minority Leader Danilo Suarez. So, mga kaibigan, ito pa ang sinasabi dito na eto nga daw, the Joint Committee will be holding a public hearing in the Avenue Plaza Hotel where we'll be asking questions on the questionable budgets practices of DBM when it reportedly inserted 75 billion in flood control projects. Ang dami, billion, multi-billion ang sinasabi dito, mga kaibigan, no? So, sabi pa dito, Andaya, congressman from Camarines Sur and former budget secretary, noticed that from 79 billion in 2017, the budget for flood mitigation projects ballooned to 133 billion in 2018, higher by 54 billion. So sinasabi pa dito, mga kaibigan, kino-question din, no? Mga kaibigan, yung sa Department of Public Works and Highways, DPWH has a 544.5 billion budget for 2019 when its original proposed allocation for only 488 billion, mga kaibigan. So dito, many flood control projects were not included in the originally proposed 488 billion budget in DPWH. Mga kaibigan, where they were added on the level of the DBM. Thus, it turned out that the proposed budget of DPWH was 544.5 billion, Andaya said, no? So, mga kaibigan, just bear with me. Sabi pa dito, out of the proposed 544.5 billion budget on the DPWH for 2019, 114.4 billion is for flood control projects, almost 24% increase. He revealed further, noting that flood-related projects in Bicol region alone surged by 2.2 billion. Guys, ang laki-laki ng mga budget. Pagkatapos, mga kaibigan, kapag titignan mo, parang, nasaan ba talaga napunta yung mga budget? Talaga bang yung mga budget na yan ay inilagay ba talaga yan sa mga flood control or diniretso ba sa bulsa?
Ano ngayon? Di ba? Di ba mga kaibigan? So malinaw na malinaw dito mga kaibigan na sa panahon noon ni Duterte, ayan, kine-question ang pagkakaroon ng flood control scam. So scam lang pala talaga ang kanilang flood control. Diba? It's clear as sunlight that the DBM has a problem in its budget allocations for 2019. Zero budget for flood control in Matnog. Guys, yung Matnog, grabe yan sa baha, pero ginawang zero budget ng Duterte administration. Samantalang yung anak niya, Davao City, 51 billion. Ang kaso, bumabaha pa rin sa Davao City. Kahit may 51 billion si Pulong Duterte, bumabaha pa rin sa Davao City. Saan niya nilagay ang 51 billion? Bakit bumabaha ang Davao City? 51 billion yun, mga kaibigan. Para lang sa Davao City, bakit bumabaha? Diba? Yan ang tanong natin, no? Mga kaibigan. Yan ang katanungan na dapat talaga nilang sagutin. Diba? Guys. Kaya ang sinasabi ko mga kaibigan, dapat talaga tanggalin na lahat ni PBBM ng mga tauhan sa DPWH dahil kung anong ginagawa ng mga tauhan na yan noon ng 6 na taon, kinukontinue lang nila ang ginagawa nila. Nung 6 na taon, kinukontinue lang nila yan ngayon. Diba? Tanggalin na lahat yan ni PBBM, mga tauhan yan ni Duterte. Parang ang pakiramdam ko, sinasabotahe lang nila si PBBM. Yung ginawa nila ng 6 na taon na pangungurakot, ganun pa rin ang ginagawa nila ngayon para ang Pangulo natin ang masira, ang Marcos admin ang masira. Kaya tanggalin na yan sila lahat. Palitan na yan dapat ni PBBM ng yung talagang appointee niya, yung siya talaga ang maglagay. Tanggalin na yan kasi mga makaduterte yan sila. At walang gagawin niya mga yan, kundi pagnanakaw, ibubulsa ang mga pera para masira ang ating Pangulo, BBM. Diba? Yan mga kaibigan. Nagtatanong kasi, may didishit dito, nagtatanong ang didishit na ito sa 9.4 billion daw na flood control budget. Pero hindi niya tinatanong ang 51 billion budget ng flood control ni Pulong. Di ba tanga? Di ba bugok? Di ba? Ang pangalan pa naman niya, McCoy, 71, pero bugok siya. Tatanungin niya yung 9.4 billion budget, samantalang yung 51 billion ni Pulong Duterte, hindi niya tinatanong. Di ba tanga? Bugok. Yan mga kaibigan, no? So ano pa? Basahin pa natin yung isang article. Okay. Yan, 332 billion flood control funds included areas not at risk. Guys, take note. 332 billion flood control funds included areas not at risk. Kailan ito? January 4, 2019. Tingnan nyo 332 billion flood control. Basahin nyo. I-close up ko yung January 4, 2019. Duterte admin, di ba? Duterte. Yan. Okay. Budget Secretary Benjamin Jokno has allocated a total of 332 billion for flood control projects from 2017 to 2019, including in several areas at not high risk of flooding a leader of the House of Representatives disclosed on Thursday. From 2017 to 2018, the DBM has already allocated 213 billion for flood control projects, then an additional 119 billion for 2019, or a total of 332 billion for 3 years. Majority Leader Rolando G. Andaya said at a hearing of the House Committee on Rules in Naga City. So, ayan mga kaibigan kita nyo the inquiry by the Rules Panel which Andaya chairs comes just days after the Bicol region was hard hit by Tropical Depression Usman, a weather disturbance apparently underestimated by many but which brought
days of non-stop rains spawning landslide and flooding. Most of the 80 fatalities were from landslide hit parts of Bicol. Ganyan ka irresponsible ang Duterte administration. Kita nyo, mga kaibigan, no, ina-underestimate nila itong tropical depression na to, no? Na, wala lang yan, hindi naman yan nalalakas, okay lang. Ayan, no? Tropical depression, mga kaibigan, ina-underestimate, no, ng Duterte administration na hindi naman daw yan lalakas, etc. etc. So, anong nangyari? Mga kaibigan, landslide, non-stop rains, and flooding, mga kaibigan, at may mga namatay, no? 80 fatalities were from landslide hit parts of Bicol, no? So, magkano daw, mga kaibigan? 332 billion flood control funds included areas at risk. Not at risk, mga kaibigan, no? So, ayan, kitang-kita nyo, guys, no? So, panahon pa pala ito ni Duterte. Ganito na pala ang nangyayari. Guys, no? So, eto pa. Continuing his attacks on the Department of Budget and Management. Under Jokno's watch, Andaya said, as I mentioned earlier, he was uncovered disturbing patterns in the manner that the DBM now allocates and disburses public funds. The most glaring is the allocation for flood control projects. Grabe, mga kaibigan, no? Malaki ang ina-allocate nila sa flood control projects, no? Pero wala namang naramdaman ang tao, 'di ba? Pagbabangan ni Duterte, anong pinagyabang? 11,340, tapos may iba pa naging 13,340 nagawa daw ng Duterte admin. Anong nangyari? Kung meron talagang nagawa na more than 11,340 na flood control projects ang Duterte administration, bakit hanggang ngayon bumabaha tayo? Di ba dapat nararamdaman yan ng taong bayan? Sa bagay, anak nga niya, 51 billion, hindi nga naramdaman ng Davao City. Bumabaha nga eh. How much more itong mga nangyayari dito sa Luzon, sa Metro Manila and other parts of the country, 'di ba? Anak nga niya nag-iisa lang 51 billion. Bumabaha pa rin, 'di ba? Kasi nga, mga kaibigan, hindi naman talaga nilagay sa flood control, kundi inilagay malamang sa bulsa. Kasi bakit hindi maramdaman? 51 billion, ang laki nun. Davao City lang. Grabe Mga kaibigan, tandaan nyo, yung mga nanonood sa akin ngayon, tandaan nyo, 332 billion flood control funds. Mga kaibigan, At yan mga kaibigan, kini-question. Sabi dito, moro-moro lang daw ang nangyayari, mga kaibigan, sa bidding. Ang trabaho talaga ng AAA contractors, makuha ang kontrata at ipahiram ang lisensya sa totoong gagawa ng projects. Sa ating kaso ngayon, lumalabas na dami lamang ang City or Leoncio, ang totoong may-ari ng proyekto, ang Arimar Construction. We learned that the biddings were a sham. The AAA contractors strive to bug projects and then lend their license to the actual implementer in this case. It appears that the dummy is City Leoncio. The real project owner is Arimar, said Andaya. So mga kaibigan, kita nyo multi-billion na mga proyekto ito, mga flood control. Pero kita nyo naman mga kaibigan, may mga katiwalian, di ba? Sa mga pagbibid, sa mga kontraktor, talagang mga kaibigan, ang tawag dito ay yung pang-i-scam na talagang ano ba tawag doon? Yung talagang organized, Organized talaga na pang-i-scam, mga kababayan, sa panahon ni Duterte, So, ayan ang nangyari noon, mga guys, ano pa dito? So, guys, marami pang article to, pero ang napakasigurado dito, mga kaibigan, marami pang article to, kayo na lang maghanap sa Google. Ang sigurado dito ay DPWH, DBM, tandem sa flood control scam. Panahon nito ni Duterte. 2017, 2018, 2019, hanggang sa siya ay mawala sa Malacanang. Ayan
Ah, 2019. January 3, 2019. So, sisihin niyo pa si PBBM. Para lalong lumabas ang katiwalian ng Duterte administration. Sisihin niyo pa si PBBM para lalo naming ipalabas ang katotohanan na nagmula lahat ito sa Duterte administration. Scam. Flood control is scam. Diba? Face shield pa. O tama si Honey TikToker. Tama ka. Yes, pati nga face shields at face shields. Pati nga face mask at face shields. Pinagkapirahan pa. Pati mga computer kinurakot. Correct. Diba? Face shields. Face mask. Kinurakot. Pinagkapirahan. Parmali scandal. Ano yung Parmali scandal? Biruin nyo ang Parmali na wala pa sa 1 milyon ang kanilang capital kasi neophyte pa sila starting pa lang sila yan yung kay Michael Yang. Pero mga kaibigan, bakit ibinigay ni Duterte yung wala nang bidding ibinigay agad sa Parmali? Bakit? Kasi nga, kaibigan niya si Michael Yang. Pinapayaman si Michael Yang. Samantalang napakaraming mga pharmaceuticals na talagang malalaki na talagang billionaire na ang asset, na talagang mura pa, no? Ang mga face shields, ang mga face mask na pwedeng mag-provide sa taong bayan. Pero pinili talaga yung tsekwa na si Michael Yang. Kasi nga, kaibigan. Yan ang hirap kay Duterte. Mga kaibigan niya, pinayaman niya sa kanyang termino, pinayaman niya. Sino ang kawawa? Tayo, mga sambayan ng Pilipino, tayo ang kawawa. Ninakawan tayo. Yung pera nating bilyon-bilyon, ayun, dinala sa China. Ninakawan tayo. Yan po ang legacy ng Duterte administration. Ninakawan tayo, pinapayaman niya ang kanyang mga alipores. Michael Yang, diba? Yan ang katotohanan. Ano pa? Computer. Mga anomalya sa computer. Anong ginawa? Overpricing. Low spec. Guys, lahat nakakaalam yan. Alam din ng mga DD sheets yan. Pero okay lang sa kanila. Kasi ang mga DD sheets, sila yung mga walang utak. They're willing to embrace all the evils of Duterte. They are willing to embrace all the irregularities, corruption of Duterte. They are willing to embrace everything para lang kay Duterte. Kahit na niluloko na sila ng taong bayan, kahit na gutom na sila, niluloko na sila ni Duterte, niluloko na sila ng gobyerno noon, gutom na sila, pero Duterte pa rin sila. Kahit na naglulumpasay na sila, naghihikahos na sila, Duterte pa rin sila. Walang utak. Wala kasi silang utak, mga guys. Yun sila Train sila sa kung paano mabudol. Di ba? Tingnan nyo nga, Kibuloy, KOJC. Ganyan ang utak nila, guys Train sila, mga kaibigan, kung ano lang sabihin ng kanilang Panginoon, yun na. Nakita mo, mga guys, no, sa hearing, last 2 days, sa hearing sa Senado, anong lumabas sa hearing? Guys, nasa 200 plus ang mga tinatawag na spiritual wives ni Kibuloy. Nasa 200 plus. At lumalabas, mga kaibigan, na yung mga tinatawag na mga pastoral, sila lahat doon, alam nila na sila ay nagiging ni Kibuloy pagdating ng gabi. Pero hindi sila pwedeng, trained na sila Ganun na yung mindset nila. Inalay na daw nila kanilang soul, body, spirit sa anak ng Diyos, si Kibuloy. Ganyan sila, mga kaibigan, train sila sa ganyan. Kaya ang mga DD sheets, ganun sila. Wala silang reasoning, wala silang critical thinking, hindi sila marunong mag-isip ng tama, kung ano lang i-feed sa kanila ng puon nila, kung ano lang i-feed sa kanila ng mga DD sheets vloggers, ng mga fake news peddlers na walang ginawa kundi mameke. Hello? Guys, ang daming beses na napatunayan ng mga fake news peddlers ang mga DD sheet vloggers. Diba? Doon nga lang sa pagpapakalat nila ng PDEA leaks, doon pa lang kung matino ang utak mo, dapat doon pa lang na-turn off ka na. Dapat doon pa lang nakapag-isip ka na. Ay naku, fake news peddlers pa lang to mga to. Ay, alis na nga ako dyan. Ilalo na, pinakalat nila yung video ng pulburon. Guys, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin sila.
talagang ini-embrace pa rin nila ang Duterte kahit nakita na nila na napakarami ng mga fake news, mga paninira ang ginawa. Mabuti na nga lang si Madam Ellie, si Peebles Talakera, nagising sa katotohanan kahit papano. Nagising sila sa katotohanan at nakita nila, mga kaibigan, sila mismo ang nagsabi, hindi totoo ang video na pulburon. At alam daw nila kung sino yung nagpagawa ng video na yon. Diba? Oh, kita nyo? Marami pa silang mga sinasabi, marami pa silang isiniwalat na pag-upo pa lang daw ni PBBM, nag-meeting na sila kung paano nila pababagsakin si PBBM. GMA formula. Gagaya nila kay Joseph Estrada, kay Erap Estrada, si PBBM. Kita nyo, mga kaibigan, binudol ni Sara si PBBM. Binudol nila si PBBM. Nagkukunwari na maayos, nagkukunwari na kaibigan, yun pala. Hindi daw niya kaibigan si PBBM. Siyempre, masakit yun. Masakit yun kay PBBM dahil itinuring ni PBBM na talagang kaibigan si Sara. Talagang si PBBM ay sincere na kaibigan niya si Sara. No wonder, kaya naman pala kapag minumura ng tatay niya, pinagsasabihan ng mga masasama si PBBM, ng mga kapatid niya, ng mga kaalyado niya, no wonder nakangiti lang si Sara. And no wonder walang sinasabi si Sara. Kasi kung talagang tinitreasure niya ang pakikipagkaibigan niya kay PBBM, siya mismo, sasawayin niya ang pamilya niya at sasabihin niya, pwede ba, tay, pwede ba kuya, baste, huwag niyo nang anuhin si PBBM kasi nandito ako Deputy Secretary ako. Nandito ako, kaibigan ko siya, kapartner ko siya. Yun ang tama. Kaso hindi. Ba? May mga rally, andun pa siya. Nakangiti pa siya. May presidente tayong bangkag. Nakangiti pa siya. 1 week na rally sa Liwasag Bonifacio, pumunta pa siya, nagsalita pa siya, at nagpasalamat pa siya. Nagpapasalamat ako, sabi niya, natutuwa ako na mayroong mga ganitong pagkilos na na-express natin yung ating, hello, habang sa kanyang likuran, nandun si Glenn Chong, minumura ang Pangulo, minumura si F.L. Lisa, pinapababa sa pwesto, sinasabihan ng bangag, habang siya nandoon, nagsasalita, natutuwa daw siya, kasi ganyan, na-express daw yung kanilang feelings, etc., etc. Guys, ano yan? Kita mo na? Ganyan po mga kaibigan. Kaya eto, basag na basag talaga ang mga DD sheets dito sa kanilang naratiba, sa kanilang mga paninisi kay PBBM. At the end of the day, basag na basag sila dahil lahat ng ito ay na tinuturo sa Duterte administration, tinuturo sa PAS admin. Kasi kung maayos ang ginawa ng PAS admin, kung talagang inilagay nila ang billion, hundreds of billion sa flood control, kung maayos yan, natural, mararamdaman natin ngayon yan at hindi babaha, di ba? Pero dahil nga sa hindi naman talaga inilagay sa flood control ang bilyong pera, kaya yan ang nangyari, hindi natin maramdaman ngayon. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Kahit pagbaliktarin mo man ang sitwasyon, mga kaibigan, pagbaliktarin mo man at itwist mo man ang katotohanan, yan ang katotohanan na hindi nyo kayang baliin at pasinungalingan. 6 na taon ang Duterte admin. Pagbaba niya sa pwesto, nagdeklara siya na natapos niya ang 11,340 flood control projects. Pero bakit ngayon hindi natin maramdaman? Diba dapat maramdaman naman lang natin? Diba? Pero wala talaga. Tapos, eto, nalaman pa natin, no? DPWH, DBM, tandem sa flood control scam. 2017, 2018, 2019, hanggang sa pagbaba ni Duterte. Scam. So, ganito pala mga guys. Sa panahon pala ni Duterte, may nangyaring flood control scam. See? Di ba? So, alam niyo, natatawa talaga ako sa mga DD sheets, ha? Tuwing meron silang pinupukol sa Marcos admin, bumabalik sa kanila Nagbubumerang sa kanila. Di ba? Pag may pinupukol sila kay President Marcos Jr., bumabalik kay Duterte. Di ba? Ano tawag dyan? Digital karma. Diba? Digital karma yan, mga kaibigan, no?
So ito pa, meron pa silang pinapakalat ngayon. Kaya bakit daw hihiramin ni PBBM? Hindi hihiramin daw ni PBBM yung mga boats, no? Rubber boats ng Davao City. Bakit daw ganun? Bakit daw umaasa daw si PBBM sa rubber boats ng Davao City? O tingnan natin kung tama, tingnan natin kung tama yung kanilang pinapakalat. Guys, tingnan natin. Inatasa na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan ba yun? Inatak ng tulong sa mga Binuhos ang bagyong Christine. Andali, ito muna ang isa. Ito muna, itong news. inatasa Tingnan na rin natin kung tama yung sinasabi nila, ha? ang iba't ibang opisina ng gobyerno para sa rescue operations at paghatid ng tulong sa mga apektado ng bagyong Christine. Inuutos na rin ng Pangulo ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para makabawas sa posibleng pagbaha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil sa ulang ibinuhos ang bagyong Christine sa maghapon. Nalabog ang maraming lugar sa Bicol Region, partikular sa Albayat, Camarines Sur. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama iba pang ahensya ng gobyerno, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 300 barangay sa Camarines Sur o kalahati ng lalawigan ang lubog sa baha base sa status report ng LGU. The problem is that it is not such a strong storm, but the effects are very wide. Kung titignan mo, ang layo ng Bicol actually doon sa center of the storm. Pero tignan, I've seen the news reports, ang laki ng tubig eh. Marami talagang binagsak na tubig. Sa social media daw magsakip ilang tulong ng mga residente na gusto mag-rescue. Ito muna, ang layo ng storm sa Bicol Region. Tignan nyo yung salita, read between the lines. Comprehension. Ang layo ng storm, kung titignan nyo, ang layo ng storm sa Bicol Region. Pero, unexpectedly, mga kaibigan, ay binayo ng ganun ang Bicol Region, ang layo ng storm sa Bicol. Di ba? Mamaya ako komentuhan natin yan, intindihin nyo mga didishits, intindihin nyo, comprehension, manghiram ng comprehension, Ayon sa Pangulo, prioridad silang maabot. Basta kaya, ligtas ang puntahan ng mga air, sea at land assets ng gobyerno. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao, kukunin na muna namin. At rubber boats hanggang Mindanao, kukunin na muna namin. Anong ibig sabihin yan? Guys, fake news yung sinasabi ng mga DD sheets na bakit hihiramin daw yung lahat daw ng mga rubber boats ng Davao? Bakit daw umaasa sa Davao? Fake news yun. Bakit? Kasi, intindihin nyo sinasabi ng Pangulo natin dito, lahat daw, hanggang Mindanao, kukunin na natin. So, ibig sabihin mga kaibigan, lahat ng merong mga rubber boats, dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, Visayas, hanggang Mindanao. Dulo kasi ang Mindanao. Hanggang sa dulo, kukunin natin. So, ibig sabihin, pag sinabi mong hanggang Mindanao, hindi lang yan Davao. Ang pinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga DD sheets, ay umaasa daw ang gobyerno, Marcos admin, sa mga rubber boats ng Davao City. Kita nyo mga kaibigan, yung pagtitwist nila sa katotohanan, kita nyo yung pagtitwist nila mga kaibigan sa isang news na tama, na legit na news, kita nyo kung paano sila mag-twist ng truths. Ganyan ang utak ng mga DD sheets. Mahilig sila mag-twist ng katotohanan, yung katotohanan ginagawa nilang fake news. So hindi totoo yung sinasabi nila na kukunin nyo lahat ng bakit umaasa kayo sa Davao City? Ibig sabihin, Davao City lang pala ang merong o Davao City lang palang handa. Hello, that's fake news. Lahat ang sinasabi ng Pangulo, kukunin natin lahat. Pag sinabi mong lahat ng mga lugar, may rubber boats, kukunin natin. Visayas, may rubber boats yan. Lahat, kukunin. Mindanao, at syempre, yung mga dito sa Luzon. Dito sa Luzon, andyan na talaga yan. Given na yan. So, hindi na kailangan kunin. Kasi ginagamit na yan ng mga LGUs. Ang kailangan kunin, yung mga nasa dulo. Yung mga malalayo sa Pilipinas. Sa Manila. Katulad ng Visayas at Mindanao. Mindanao lalo na dulo na yan. Diba? Lahat.
So, hindi umaasa ang gobyerno sa Davao City. Yan ay malaking fake news ng mga DD sheets na ang gobyerno daw ngayon umaasa lang daw sa rubber boats ng Davao City. Fake news, di ba? Sabi ko na nga sa inyo di ba? O sabi niya, no, droga na sa Malacanang na. Another fake news ni Mamemi Momu. Another fake news yan. Droga daw nasa Malacanang na. Ang alam ko, ang droga sa panahon ni Duterte nasa Malacanang talaga. Dahil siya mismo nagsasabi na siya ay tumuchongki ng Mary Jane. Bumalik na naman sa inyo, di ba? Balik sa inyo. Kasi, yung sinasabi mo, alam ko yan balitang yan May nahuli, no, na isa, nahuli yung isa, no, sa Malacanang Complex. Malacanang Complex, nakapunta ka na ba sa Malacanang Complex? Malamang taga Davao to, kaya hindi niya alam. Ang Malacanang Complex na tinatawag, mga kaibigan, no, yung Malacanang kasi nasa gitna yan. Tapos, doon sa palibot ng Malacanang ay merong mga bahay-bahay sa palibot ng Malacanang. May mga bahay-bahay yan, mga kaibigan, napakalaki niyan, Malacanang Complex. Nandiyan yung mga lugar, yung mga exclusive schools, mga kaibigan, no? Maraming mga eskwelahan diyan, meron din diyang mga church, no, sa loob ng Malacanang Complex. So, isang yan, parang isang compound na napakalaki. At yan mga kaibigan, bawat niyan may mga gate yan kasi yan nga ay tinatawag na Malacanang Complex. Pero ang may mga nakatira dyan mga kaibigan, iba-iba, mga private citizens, merong mga establishments, merong mga church, merong mga restaurant, merong iba-iba yan, Malacanang Complex. Hindi ibig sabihin nasa Malacanang yung droga ay bugok. Magpunta nga kayo sa Malacanang para makita nyo kung ano ba yung tinatawag na Malacanang Complex. Diba? Oo. Bugok. Bugok kasi ang mga DD sheets. Kaya akala nila pag sinabing Malacanang Complex ay nasa loob mismo ng Malacanang. Hello, palagi pupunta ako ng Malacanang. Diba? Pag pumunta ka dun, nasa Malacanang Complex na to. Pero wala ka pa sa Malacanang na yung mismong palace, di ba? Nandun ka lang sa Malacanang Complex at doon may nahuli, di ba? Kasi sa paligid ng Malacanang, sa palibot ng Malacanang, may mga church, merong mga bahay-bahay doon, meron doong mga karinderya, iba-ibang mga establishments sa along na Malacanang Complex. So, hindi yun Malacanang talaga. Complex lang. Ibig sabihin, parang isang napakalaking compound na may mga nakatira na mga tao. Malacanang Complex pa rin ang tawag. So, iba yung sinasabi na Malacanang Complex sa mismong Malacanang Palace. Mga dutae dyan, mga DD sheets, open your eyes, open your mind. Ang tatangan nyo, ang bubugok nyo, wala kayong mga critical thinking, wala kayong reasoning. Guys, kung titignan natin, ang lala nung nangyari kay Baste, 37 mismo sa kanyang opisina, sa munisipyo mismo, 37 employee ng munisipyo ng Davao City nagpositibo sa droga. Bumalik na naman sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, ang bilis ng karma, digital karma. Sabi ko na sa inyo lahat ng ginagawa niyong pambabato sa ating Pangulo, bumabalik agad sa inyo. Diba? 37 empleyado ng Davao City, ng munisipyo ng Davao City kung nasaan andoon si Baste. Nakakatawa. Bumalik agad sa inyo, di ba? Yan ang sinasabi ko, no? Tapos, yung sinasabi ni Mami Mimomu, droga daw, nasa Malacanang, bumalik na naman sa inyo. Kasi, mismo, from the mouth of Duterte, sinabi niya mismo na siya ay chumuchungki ng Mary Jane. Sabi ko sa inyo lahat ng mga binabato nyo sa ating Pangulo Bongbong Marcos, ang bilis ng karma, bumabalik agad sa inyo. Ayan, sabi ko na nga ba, guys, ay, nako. Ayan.
Ayan. Kasi tawa ng tawa. Alam nyo kasi. Alam nyo kasi guys, asthmatic ako. Bawal sa akin yung extreme emotions. Bawal yung sobrang tawang-tawa, sobrang happy. Bawal sa akin yan. Bawal din sa akin yung sobrang lungkot. Ganyan. Extreme emotions, bawal sa akin. Kasi, susumpungin ako ng asthma. Paano ba naman kasi? Ay, salamat 31 million sa mga sinend mo, no? Maraming salamat. 31 million guys, no? Follow nyo siya. Yan, kasamahan ko po yan sa grupo. 31 million, no? So, maraming salamat sa Rose. Yan. Grupo. Yan, kasamahan ko yan si 31 million. So, guys, no? Lahat talaga ng binabato ng mga DD sheets, bumabalik sa kanila. Sabi ko na sa inyo lahat ng binabato nyo sa Pangulo namin, balik sa inyo lahat. Kita nyo, flood control. Anong nangyari? Anong nangyari sa flood control? Nalaman ko na sa panahon pala ni Duterte, merong flood control scam. Diba? Doon sa mga ngayon lang nakarating, ngayon lang dumating no sa aking Ayan po panahon po ni Duterte, nagkaroon po ng DPWH, DBM, tandem sa flood control scam. Duterte administration. Bato kayo ng bato ng mga issue. Pagkatapos, bumabalik din sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo Bago kayo mambato ng issue, tingnan nyo muna, search muna kayo kung ano ang nangyari sa past administration para hindi namin na ibabalik sa inyo ang lahat ng mga kalat nyo, ang lahat ng mga basura nyo. Diba? Parang yan isang tao, nagbato ng basura. Pagkatapos bumaha, yung basura pumunta lahat sa pintuan niya. Yung binato mong kalat, babalik sa iyo yan. Kaya dapat maging responsable kayo, mga DD sheets. Huwag bato ng bato kung ano-ano mga paninira nyo kay PBBM sa Marcos admin. Pagkatapos, kayo naman pala ang may kasalanan. Yung Pangulo nyo naman pala ang may kasalanan. Yung administrasyon naman pala niya ang may kasalanan. Make sense? O ano ngayon? Hindi. Anong sinasabi nyo ngayon? Wala. Kasi sunog na sunog kayo. 'Di ba? Sunog na sunog kayo sa mga sinasabi ko dahil meron akong resibo. Kayo wala kayong resibo. 'Di ba? So yan mga kaibigan, no? Sabi ni Arman, pahiram ng relo at bag mo, madam, pa-picture lang ako. Bakla ka ba? Bakla yata ito maghihirap pa ng bag. Ay, talaga naman. Asan resibo mo? Sa bang inasal? Yan. Mga kaibigan, sinusumpong ako ng asthma dahil sa pagtawa ko. Guys, out na muna ako kasi parang kailangan ko muna uminom ng tubig, kailangan ko muna mag-relax kasi sabi ko nga sa inyo, bawal sa akin yung extreme emotions, bawal yung sobrang tawa ng tawa, bawal din yung sobrang lungkot, kailangan cool lang. Kaso ngayon hindi ko maiwasan ang pagtawa kasi talagang sobrang tawa ko sa mga DD sheets na binabato nila ang Pangulo natin, pero ang nangyari, silang napahiya. Bye! Admin Rich po muli. At sandali, meron pa ba? Sandali, tingnan ko meron pa ba? Meron pa pala mga kaibigan, no? Yung pinapakalat ng mga DD sheets, no? Na statement ni PBBM. Guys, natin statement ni PBBM. Pinapakalat to ng mga DD sheets na hindi daw marunong si PBBM. Sabi nila, hindi daw marunong. Ay, Pangulo nyo! Totoo yung sinabi niya, hindi ka rin. Hindi talaga marunong maging presidente. Dali, tingnan natin kung totoo Okay. Sabi dito, ito yung pinapakalat nila, statement ni PBBM. Okay, sabi dito,
huwag muna nating pasukin ang Region 1 and 2 dahil parating pa lang. Unang statement yan. Tama naman yung statement niya, di ba? Huwag muna nating pasukin ang Region 1 and 2 kasi dahil parating pa lang. Tama yun. Di ba? Bakit kung papasok ka doon, sinong re-rescuehin mo? Di ba? Kasi ang sinasabi ng Pangulo natin, dapat ready lang. Naka-ready na lahat. Naka-posture na lahat ng mga kailangan. No? Naka-ready na lahat. Pero kung sasabihin mo na papasukin mo na yung Region 1 and 2, magre-rescue ka na doon. Hello? Sinong re-rescuehin mo doon? Ipapasok pa lang yung bagyo. Tama na yung i-ready mo kung anong kailangan. Pero, wag mo muna siyang pasukin dahil wala pa nga. Sinong i-rescue mo doon? So, just leave it to the LGUs. Kung sino yung LGUs doon, sila na muna ang andon, sila na muna ang mag-abang. Kasi taga doon sila. Pero yung national government, para pumasok agad-agad doon, sinong i-rescue mo? Di ba? Utak. Wala kasi kayong utak, kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi ng Pangulo namin na Oxford yarn. Pag Oxford, matalino. Pag Oxford, above average ang utak. Genius, di ba? Tuloy natin. There is nothing we can do except for it to pass. Mga kaibigan, itong statement niya na ito ay karugtong ito ng statement niya na nauna. Huwag muna nating pasukin ang Bicol Region 1 and 2 dahil parating pa lang. Wala pa tayong magagawa sa ngayon, kundi antayin muna natin ito na dumaan. Sa Tagalog yun mga kaibigan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, huwag mo munang papasukin. Antayin muna natin kasi sa ngayon, wala pa tayong magagawa dyan. Kailangan muna nating antayin na pumasok at lumipas ang bagyo para malaman natin kung ano ba, kung paano tayo magre-rescue, yung re-rescuehin natin. Kasi, natural lang, antayin mo muna ang bagyo. Alangan namang, guys, alangan mang magre-rescue ka doon, wala pang bagyo. Sinong re-rescuehin mo? Natural lang na aantayin mo yung bagyo na dumaan. Diba? Utak! Ay, tanga. Ang mga DD sheets, tanga, bobo, ang mga DD sheets, diba? Gusto nila mag-rescue doon, wala nga re-rescuehin. Diba? Ano pa? It is not such a strong storm, but the effects are very wide. Diba? Yung storm, ang sinasabi, mga kaibigan, according to Pag-asa, hindi siya ganun kalakas. Pero, hindi man siya ganun kalakas na bagyo, pero marami ang coverage ng mga affected areas. Diba? Marami. So, maraming nangangailangan ng tulong. Kasi nga, ang coverage niya very wide. Marami. So, ano pa? Kung titingnan mo, ang layo ng Bicol doon sa center of the storm. Ito yun, malayo daw ang Bicol, Bicol doon sa sentro ng storm. Napakalayo. Pero, I've seen the news reports, ang laki ng tubig. It is wide-ranging. Diba? Malayo ang Bicol, pero napaka-wide talaga ng inabot ng bagyo kasi ang tubig ay talagang malaki. Diba? Malakas ang ulan dito nga sa amin yan. Lakas talaga ng ulan. Na parang grabe sa tingin ko, ano ba to? Hindi na ba to matatapos? Sobrang lakas ng ulan. Pero talagang very fortunate lang kami kasi ang lugar namin ay napakataas. Sabi ko nga sa inyo, andito kami sa lugar na mataas na lugar na pag bumaha dito sa amin, lubog ang Metro Manila. Pag bumaha dito sa lugar namin, wala na ang Manila. As in, lubog na lubog. Ganyan ang lugar namin, no? So, yung iba sa inyo, alam kung anong lugar yan, di ba? So, ito pa mga kaibigan.
Pero yun nga sabi ng pangulo, nakita niya napaka-wide no ng mga ng range at talagang maraming naabot. Sabi niya whatever we do will we just follow our regular procedure. So, i-follow lang natin yung regular procedure natin, sabi ng Pangulo. We take the power when it is not safe to keep the cables energized. So, yun sabi ng Pangulo na kung kailangang patayin yung yung power para nang sa ganon, alam naman natin, 'di ba, kapag may bagyo, pinapatay talaga ang electricity, ang power para mga kababayan maiwasan yung mga electric shock na tinatawag, no? Mga electric current, no, na tinatawag, mga kaibigan, no, na talagang merong mga diba tawag diyan, makukuryente habang dumadaan sa baha, no, para maiwasan. So kailangan yan talagang patayin yung electric. So yan, doon nagtapos, mga kababayan. So sabi ko, anong mali diyan? What's wrong with the statement ng Pangulo? Anong mali diyan? Wala akong nakikitang mali sa sinasabi ng Pangulo that there is nothing we can do except wait for it to pass. Tama ang sinasabi ng Pangulo. Sa ngayon, wala ka magagawa. Kailangan mo munang antayin na dumaan ang bagyo saka ka makakapag-rescue. Kailangan lang, ang kulang kasi sa mga DD sheets, understanding, comprehension, kaya hindi nila maintindihan yung sinasabi ng Pangulo. Ang akala nila dito, ini-interpret nila na walang kayang gawin ang Pangulo, wala daw magagawa, as in wala. As in tutulala na lang. Ganyan nila ini-interpret, mga kaibigan, ang sinasabi ng Pangulo. Which is very, very wrong. Dahil kung titingnan natin, no, ang buong press briefing na yan ng Pangulo, guys, hindi yan ang ibig sabihin ng Pangulo. Diba? So, guys, sino ang may problema dito? Hindi si PBBM, kundi ang mga DD sheets. Kailangan nyo nang bumili ng utak sa palengke. Kailangan nyo nang budgetan. Makabili man lang kayo ng another utak sa palengke. Sa mall o kahit saan, mag-order kayo sa Shopee, Lazada, sa TikTok Shop, mag-order kayo. Para nang sa ganun, magkaroon kayo ng utak. Sa TikTok Shop na lang kayo bumili. Mag-order kayo kasi nandito ako sa TikTok eh. Baka mamaya magalit yung TikTok kapag sinabi ko yung ibang di ba? O, TikTok Shop na lang. Kulang kayo ng utak. Palitan nyo ng utak nyo. Hindi na yan gumagana, hindi na yan nagpa-function. Walang masamang sinabi ang Pangulo natin. Walang mali sa sinabi ng Pangulo natin. Ang may mali ang utak nyo. Hindi kayo marunong mag-comprehend. Minimisinterpret nyo ang mga bagay-bagay na kahit hindi naman dapat i-misinterpret. Kulang kayo sa comprehension dahil kayo ay mga bobo! Mga bugok! Bobo! Yun kayo. Bobo. Yan ang mga DD sheets. Mga bobo. Manang-mana kayo sa lukring. Diba? Kay lukring, manang-mana kayo. Bobo! Bumili kayo ng utak. Mga bobo! Bobo! Bumili kayo ng utak. Diba? Sabi ng isang DD sheet, bakit si PRRD pa rin ang problema sa problema ng pulburon sa president mo? Laki ng ensaymada mo. Pulburon? Problema nyo yun kasi mga utak nyo, bobo. Panay kayo, pulburon. Kahit wala naman kayo napatunayan, pulburon. Puro lang kayo pagmamarites. Hindi nyo nga napatunayan. Naghiring-hiring pa kayo sa PDEA leaks ko, no? Wala naman kayong napatunayan. Naglabas pa kayo ng peking video para lang sabihin na si PBBM ay nagpupulburon. Failure. Dahil in-inspection yan ng mga nag-inspection sa India, sa iba-ibang lugar, and even dito sa Pilipinas. At yung mga master sa mga AI, anong sinasabi? Peke. Merong tao na naging actor, gumawa noon, tapos sinuwap nila yung mukha ni PBBM. Wala nga kayong maipakitang ebidensya, tapos sasabihin nyo, pulburon. Pagdating nga lang sa manifestation sa ugali, sino ba ang may manifestation na nagpupulburon? Yung Duterte nyo.
Unang-una, mamamatay tao. Oh. Guys, ang nagpupulburon, walang Diyos yan. Diba? Hindi yan nangingimi pumatay ng tao. Yung Duterte nyo, pumapatay ng tao. Ilan ang pinatay? 20,000 plus sa war on drugs niya. Oh, yan talaga, manifestation yan ng pagiging addict niya, ng paggamit niya ng pulburon. Pumapatay siya ng tao. Ano pa? Nagmumura. Oh, yung Pangulo ba namin nagmumura? Hindi. Oh, yung Pangulo niyo nagmumura. Grabe magmura. Manifestation na nagpupulburon siya. Ano pa? Yung pagmumura niya sa Diyos. Oh, minumura niya ang Diyos ang gumawa sa kanya at pinagdududahan niya na meron bang Diyos. Oh, sino bang hindi naniniwala sa Diyos? Yung mga adik, yung mga nagpupulburo, yung mga bangag, hindi naniniwala sa Diyos, madalas sa kanila. Kasi kapag ikaw ay bangag, kapag ikaw ay adik, influence ka ng demon. You're under the influence of demon. Kaya nagagawa mo ang pumatay ng tao. Diba? Oh, di bumalik na naman sa inyo lahat, di ba? Yung binibintang nyo kay PBBM, bumabalik talaga sa inyong puon, di ba? Ano pa? Sino ba ang wala sa katinoan? Di ba? Yung tatay nyo rin? Oh, anong ginawa niya sa West Philippine Sea? Tubig lang yan, ibigay natin yan. Ay, crumple yun lang yung arbitral ruling. Kumusi lang, itapon sa basura. Hello? Hindi yun papel. Yan ay dapat na panindigan mo dahil yan ay katibayan na legal na katibayan na sa atin tayo ang merong sovereign rights diyan sa West Philippine Sea na ating inaangkin at hindi China. Magagawa ba yan ng matinong tao? Hindi. Kaya niya nagawa yan kahit alam niya na labag sa batas, impeachable ang ginawa niya. Ginawa niya yan kasi nga addict siya. Nagpupulburon siya. Wala siya sa sariling katinuan. Yung Pangulo namin ngayon, PBBM, pinaglalaban ang West Philippine Sea kasi nga, matino ang utak, hindi bangag. Di ba? Oh, yung tatay nyo, ano pa? Maniak. Nangahalik ng mga babae, kahit sino-sino, hinahalikan sa labi. Meron pa siya yung video na kumakain siya, birthday niya, pagkatapos hihipuin yung ari ng babae, yung babae na pag ganun. Oh, gawain ba yan ng matinong tao? Hindi, gawain yan ng taong nagpupulburon, taong adik, taong bangag. Yan ang Pangulo nyo, Duterte, bangag adik. Si PBBM ba nagagawa yan? Hindi. Matino ang Pangulo namin. Disente, gumagalang sa mga kababaihan. Diba? Doon pa lang, kitang-kita mo na si PBBM, matino ang utak, walang pulburon. Walang manifestation na nagpupulburon, pero ang tatay nyo, nasa kanya lahat ang manifestation na siya ay bangag at nagpupulburon. Adik. Sa bagay, siya mismo self-confessed addict. Diba? Sabi niya, high na high daw siya sa fentanyl, nakarating daw siya sa heaven. Para daw siyang nasa cloud 9. At sabi pa niya, nagchuchongki siya ng Mary Jane. Diba? So yung tatay nyo ang adik, ang tatay nyo ang bangag. Kaya nga nakakatawa, puro lang kayo bangag-bangag kay PBBM, pero heto ang tatay nyo, ang daming manifestation at siya mismo ang umamin na siya ay adik. Diba? Ano pa? Ano pang manifestation na si Duterte ay bangag at adik? Bukod dyan mga kaibigan, kita mo naman diba? Oh, ngiwi na, hindi mo na kailangang i-edit, talagang ngiwi. Ano pa? Yung isa niyang mata, kirat. Guys, tinignan ko sa Google kung ano yan. Epekto pala yan ng fentanyl. Diba? Kay PBBM, ini-edit niyo pa eh. Na ano siya eh, na gano'n yung ngiwi eh. Ini-edit niyo pa. Pero kay Duterte, hindi na kailangang i-edit. Talagang ngiwi. At hindi lang ngiwi. Kirat ang mata. Diba? Kaya lahat ng manifestation, nasa Duterte nyo, ang pagiging bangag, ang pagiging adik, diba? Oh, natatawa na naman ako, pipigilan ko na lang muna kasi para hindi ako magka-asma. Diba? Yun yung mga kaibigan. Ano, pwede, pahiya na naman kayo. Pahiya, sabi nga ni Sarah, gayahin ko si Sarah, kahit anong gawin nyo, talo na kayo. Talo na kayo. Talo na kayo. Ay, nako.
Nako talaga naman. Okay mga kaibigan, nasagot ko na ba lahat? Sandali, titingnan ko kung meron pa akong hindi nasagot okay. Tapos ito pa mga kaibigan. Presidente noon, pag may bagyo, tulog. Presidente ngayon, pag may bagyo, debriefing agad. Inaatasan agad ang kanyang mga ano, no? Nag-i-start pa lang ang bagyo, inaatasan na lahat ng kanyang mga agency. Diba? Tapos mga kaibigan ito. Duterte missing sa gitna ng hambalos ni Rolly. Si Duterte missing, nawawala sa gitna ng hambalos ni Rolly. Okay lang to, published November 2, 2020. Wala si Duterte, hindi siya makita. Nakatutulog sa kangkungan. Natutulog sa kanyang kwarto sa loob ng kanyang kulambo. Tamad? Diba? Ano pa? Basahin natin para malaman nyo mga bugok. Sa kawawa naman kayo mga bugok Wala kayong kaalam-alam. Ito. Galit na galit si Angelica. Banat ni Angelica. Habang binabagyo ang Pinas, anong plano? Tulog lang ng tulog. Kilos-kilos naman. Galit na galit si Angelica. Kumilos ka daw, Duterte. Nakatikim na naman ngayon ng masakit na salita. Yan. Si Duterte, no? Kay Angelica, mga kaibigan. Nasabi ni Angelica, kilos-kilos naman, huwag tulog lang tulog. Diba? Matatandaan nyo mga kaibigan, nag-trending ang nasaan ang Pangulo sa panahon ni Duterte dahil nung panahon ni Duterte, palagi siyang tulog, nagpapanik na ang mga tao, talagang hindi na alam ng mga LGUs ang gagawin nila, si Duterte, tulog. Diba? Guys, hindi yan paninira. Google nyo, nasaan ang Pangulo, no? Si Duterte yan, makikita nyo lahat, mga news Duterte, no? Mga kaibigan. Ano pa? Okay, nasaan ang Pangulo? GMA News ito, GMA News, November 2, 2020, nasaan ang Pangulo? Sa gitna ng pananalasa ng pinakamalakas na bagyo ngayong taon, tila missing in action daw si Pangulong Duterte. Dahil dito, trending online ang nasaan ang Pangulo. Hashtag nasaan ang Pangulo. Habang nasasalanta ang bagyong Rolly. Habang nananalanta ang bagyong Rolly, nasaan nga ba si Pangulong Duterte sa kasagsagan ng pananalanta ng bagyo? Hindi po siya katulad kay PBBM na hindi pa man talaga umaatake ang bagyo. Makikita mo, nagpe-press debriefing na. Meron ng instructions. Diba? Si Duterte, tulog. Pagkatapos, magagaslight, magsisinungaling lang na. Kasi daw, nakapag-instructions na daw siya 3 days before. Hello? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Kasi, kung matino kang Pangulo, kita mo guys eto katunayan talaga to na distorted ang utak ni Digong, no? Distorted dahil nga sa fentanyl. Guys, nag-instructions daw siya 3 days before daw ng bagyo. Hindi na daw niya kailangan mag-appear kasi meron na daw siyang instructions 3 days before the bagyo. Hello! Kabubuhan! Katangahan! Kasi ang bagyo, ongoing yan At the same time, hindi mo alam kung saan at hanggang saan yung range niyan. Katulad nga ng sinasabi ni PBBM kanina, malayo ang sentro ng bagyo sa Bicol region at hindi mo maaasahan na ganun katindi ang mangyayari sa Bicol. Diba? So, ang bagyo, ongoing yan. Unpredictable yan. So, hindi mo alam, yung instructions mo nung 3 days, hindi mo alam kung applicable pa rin ngayon na ongoing nangyayari ang bagyo.
Maaring yung instructions mo nung 3 days, o ganito ang gawin nyo ha, kasi halimbawa ang sentro ng bagyo sa Luzon, o ganito ang gawin nyo ha sa halimbawa Metro Manila, sa Metro Manila, o maghanda na kayo ng mga rubber boats, ng rescue team, o mga ayuda, ganyan-ganyan. Handa nyo na lahat yan. O kunwari, yan ang instructions niya ha, kasi ayon sa Pag-asa, sa Metro Manila ang sentro ng bagyo. Kaso dumating na yung bagyo. At iba ang nangyari. Bagyo nga unpredictable. Minsan lumilihis, minsan umiiba siya ng direction, minsan lumalakas kahit hindi naman siya malakas, minsan naman sabi ang lakas pero biglang hihina, hihinto. Bagyo nga So kailangan nandun ang presensya mo. At that moment, andyan kailangan ng presensya mo. So mali na sasabihin ni Duterte na 3 days pa lang meron na siyang instructions. Kaya hindi daw siya okay lang daw na hindi siya mag-appear na nandiyan ang bagyo kasi 3 days naka-instructions na daw siya. That's a big mistake. Yan ay katangahan, kabubuhan, kawalang hiyaan, hindi marunong kung paano ang response pagdating sa bagyo, mga kaibigan. Kasi ang bagyo, sabi ko nga sa inyo, ito ay unpredictable. So dapat talaga mga kaibigan, si Duterte, nandyan siya. Gayahin niya dapat yung ginagawa ni PBBM. Tama yung ginagawa ni PBBM. Dahil, mga kaibigan, at that moment, kapag nanalasa na ang bagyo, mga kaibigan, ay kita mo na andyan na yung reporting, yung mga tao, yung mga ahensya ng gobyerno na magre-report sa'yo na, Mr. President, dito, nasalanta kami, ganito po ang range ng pagkasalanta. O yung kabila, Mr. President, hindi naman po kami sentro, malayo ang bagyo sa amin, pero ganito, napaka-wide po na nangyari na apekto ng bagyo sa amin. Makes sense? Ang bagyo, unpredictable. Ang bagyo, hindi mo alam kung ano ang gagawin niyang pananalasa. Kaya dapat nandyan ka. Kaya isang kabubuhan, katangahan, kaob-oban, kabugukan, ang sabihin na 3 days pa lang, andyan na instructions niya. Nag-instruct na daw siya, kaya hindi na daw siya kailangan na mag-appear. Bobo, di ba? Bobo. Napakatanga, napakabugok ni Duterte. Napakatanga niya, guys. Sobra. Presidente, lawyer, piskal, pero tanga, bugok. Diba? Make sense. Nakita niyo mga kaibigan, tanga, bugok si Duterte. Akala ko pa naman matalino. Nung nakita ko yung video na yun, talaga namang sabi, ay, bugok pala ito. Napakatanga. Nag-instructions na daw siya 3 days ago. Kaya okay lang daw kahit wala daw siya that moment. Ang tanga, di ba? Napakatanga, napakabugok. Ayun ako mga kaibigan. Tama na muna, nagugutom na ako. Kakain muna ako, ha? Okay, bye! Nagugutom na talaga. Ay, hindi, meron pa. Kailangan ko pa basahin to para sa mga DD sheets, no? Okay. Nasaan ang Pangulo? Sa gitna ng pananalasa ng pinakamalakas na bagyo ngayong taon, tila missing in action si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, nag-trending sa online ang hashtag Nasaan ang Pangulo habang nasasalanta ng bagyo ang Bicol Region. Isa pa. So, ito pa, mga kaibigan, no? Basahin pa natin to. Relax lang kayo mga didilis. Relax. Ito. Ito. Nagpapanik na ang mga tao, pero natutulog pa si RRD. Marikina City, Philippines. August 12, 2018. Sa mga nagtatanong kung nasaan si Pangulong Duterte, tinawag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. Huwag po sanang mabahala ang ating mga kababayan dyan sa Marikina sapagkat safe na natutulog pa ang ating Pangulo. Dahil dito, inilagay na ni Teodoro ang Marikina sa state of calamity. 2018. Di ba? Nagpapanik na ang mga tao. Pero si Duterte, mahimbing na natutulog. Nagpapanik na ang mayor, si Marcelino Teodoro.
Pero si Duterte, mahimbing na natutulog. Kaya anong ginawa ni Teodoro? Diniklara na lang niya ang Marikina sa state of calamity. Kasi walang aasahan eh. Wala kang aasahan kay Duterte kasi tulog. Pa? Ano pa? Ayan o. April 11, 2022. Saan to? Ito ay sa Bicol Region. Bicol Region din, no? Mga kaibigan, ganun din. Ang sabi dito, nasaan ang Pangulo? Hashtag, nasaan ang Pangulo? Tila hinahanap ng mga taga Bicol kung nasaan na nga ba si Pangulong Duterte. Marami sa mga taga Bicol, sa Naga, ang naapektuhan ng bagyong Rolly. At eto nga, hinahanap nila nasaan nga ba daw ang Pangulo, si Rodrigo Duterte. Natutulog sa pansitan. Natutulog sa pansitan. Natutulog sa pansitan. No show. No show. O ito pa. Nasaan ang Pangulo? Ang sabi ni Bongo, nasa Hong Kong. Ang sabi ni Roque, nasa Davao. Ito pa rin may bagyo pa rin to. Bagyong Rolly. Ang dami naghahanap sa Pangulo. Ano ba? Oh, ito pa. Duterte's invisible hand is working through his entire government. How many times have you trended? Nasaan ang Pangulo? O, ito mga kababayan, pinagtanggol siya ng isang didishit. Ang sabi dito, on various calamities and yet in all those times, PH breezed through the ordeal. Why? Because a no-nonsense government knows how to navigate tough situations sans the PR fanfare. Yan. So, mga kaibigan, ito pa. Ito, Bombo Radio. Tulong para sa mga biktima ng bagyong Ompong at Rosita sa Cordillera hindi pa nabibigay. Kailan ito? January 22, 2019. Mga kaibigan, Baguio City. Marami sa mga biktima ng bagyong Ompong at Rosita ang nagrereklamo sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Office, DSWD Cordillera, hinggil sa matagal na pagbibigay ng kaukulang ayuda sa kanila. Ayon sa DSWD Regional Director Janet Armas, no? Mga kaibigan, no? Ito, batay sa listahan ng mga ahensya, abot sa mahigit sa 115,000 na pamilya ang biktima ng dalawang magkasunod ng bagyo sa rehiyon ng Cordillera. Pero ito, ang tulong para sa biktima ng bagyong Ompong at Rosita sa Cordillera ay hindi pa naibibigay. Sobrang delay. 2019, panahon ni Duterte. Yan, napaka-incompetent ng Pangulo Duterte. Oh, di ba? So lahat ng binato nyo kay PBBM bumalik sa inyo. Make sense? Lahat ng binato nyo kay PBBM lumalabas na malala ang sa inyo. Malala sa panahon ni Duterte. Diba? Kaya next time, bago magbato, tingin-tingin muna sa salamin, i-check nyo muna, Google muna kayo kung ano ba ang nangyari sa 6 na taon ni Duterte. Kasi ang nangyayari, napapahiya lang kayo. Ako pa lang to, admin rich pa lang. Paano pa yung iba naming vloggers? Paano na yung iba naming kasamahang vloggers kapag nag-vlog yan at talaga namang pinakita sa inyo, ipinamukha sa inyo ang inyong mga katangahan at kabobohan. Hindi lalo na kayong sunog na sunog. Ako pa lang to, admin rich pa lang. Sunog na kayo. How much more kapag bumanat na yung iba naming vloggers, lalo kayo masusunog, di ba? Admin rich! Bye-bye, mga DD sheets! Bye-bye! Burn! Sunog na sunog sila. Bye!